Hello, Sherwin. Ayan. Hello, magandang umaga, hapon at tanghali sa inyo and welcome to our pilot episode in Pasay Kalye. So of course, ito ang iyong host, syempre, si John Lee, Sherwin and Koji, ang mga taong tambay lang dyan at magbibigay ng mga unsolicited advice sa inyo. So of course, kamusta muna kayo, Sherwin and John Lee? Kamusta? Okay naman, medyo busy Um, lang with work. Uy, okay, busy with work. Bakit ano bang pinagkakabalahan mo ngayon? Medyo maulan, nagwo-work ka pa? Oh, kasi di ba hawak ko din ng medical services, so I have to check with the people during the typhoon. Ay, okay. Pero hindi mo naman sila pinapasok pa. Ulan lang 'yan, trabaho mas malakas, hindi naman gano'n? Ano kami, mutants. Waterproof kami, so bawal umabsent. That's good. Sir John, kamusta naman yung mga maulan na araw ngayon ng July sa'yo? Sakto naman kapag medyo busy sa work and luckily yesterday sa US time nakapag-publish na kami ng dalawang courses na bago. Kasi nga di ba nagbago ako ng work and ayun, tapos na yung mga academic requirements. Last na tong isang paparating. Pero so far okay naman kahit naulan. Nabigyan ako ng time. Buti na lang umulan, di ba naka-work from home ako. So no need to go to the school para magklase. Natapos naman lahat. Okay Wow, na. Yun. congrats! Naku, pang-ibang bansa, pang-dolyares pala ang iyong datingan. So, ngayon ang tanong natin, paano mo masasabi na pangit ka? Sa ating pilot episode, paano mo what are the signs na pangit ka? Yan ang tanong. Okay? Ang We'll bigat, give ang bigat naman ng tanong mo. Ang bigat ng tanong Bakit? nga, ang topic natin ngayong gabi, no? Paano oo. mo masasabing pangit ka? Hmm. Hindi ko Eh, alam kasi hindi ko naranasang matawag wow! na Wow! pangit. Oh, di Perfect, ba? Iba perfect naman mo. pala. Sige. I will start kung gano'n. Magbigay tayo kay tigda dalawa o tigda isa. Akin, napansin kong pangit ako is, Ah, alam mo yung effortless ka magpatawa? Hindi mo kailangan magsalita. Pagtingin sa'yo ng kasama mo, hindi ka palang magre-react, tatawa na. Yan ang na-realize ko na pangit ako. Lalo na, yung sinubukan ko magpatawa sa mga bata, imbis na matuwa, umiyak. Kaya sabi ko, shit, medyo kailangan ko dumagdag ng ligo. That's mine. That's mine. Sa inyo ba? Sa inyo, paano nyo nasabing pangit kayo? O kung hindi man kayo, paano mo nasabing pangit yung tao? Siguro Signs. in general lang, no? Kapag yung physical attributes mo is not that attractive to the individual, especially in the society, you know. Mm-mm-mm. Aminin naman talaga natin right now, rain check na lang, di ba, na physical appearance is very important in the society. Tama naman, di ba? So, So siguro, if ever uh, among the crowd, ikaw yung less na napapansin, siguro, in general, masasabi natin na, oh, hindi ako ganun ka attractive kasi ayokong gamitin yung salitang pangit. Parang hindi mo ganda pakinggan. hindi kung hindi ka attractive, hindi ka masyado pansinin. Meron ako, naging kaklase ko, college. Ay, graduate studies. Ngayon, kami mga kasama ko sa Zoom, napansin agad ng mga kaklase ko. Alang itim naman ng batok ng tao na yun, bida-bida na nga, laging tinatawag yung prof. Oh my God, syempre. Sabi ko, ano kaya yung napapansin, lalo ng isa kong kaklase na teacher? Inis na inis doon, yung teacher na yun. Siyempre, sabi ko, bakit kaya? Nung lumingon siya pakaliwa, alam ko na bakit kaya. Pero anyway, just a share lang na experience ko. Siguro grabe depende naman kung ano yan. yung napapansin, di ba? It's either you're attractive or it's either you are in the other spectrum. Sa dulo Or other ng way bell around. curve. Oo. So, Pero, so kung sa akin naman, kung masabi mong pangit ka isang tao, pwedeng sa ugali. Pwedeng sa ugali kasi. Pero mm, kung papasukin natin yung physical attribute pa lang, um,
mabilis ako Mamintas? Ano? ma, ma, mai- oo, mabilis ako since bata talaga. Hindi ko alam ha, since bata mabilis na ako mamintas. Makakita lang ako ng pag ang pangit sa akin, natatawa ko. Yun. Yung mga sabi ko, napaka-perfect kong tao. Joke lang. Hindi, yun yung isa sa akin. Kaya parang, pag natatawa ako, tapos parang, um, kung physical naman, di ba, isa yung sa color, hindi ako nagiging ano ha, pag yung medyo mukhang madumi, doon ako parang ang pangit-pangit mo pag mukha kang madumi sa akin. Yung parang ang Ah, may lagi kang may amoy. Yun yung ah. masasabi kong Ay, pangit. naku And, sir, mag-aano kayo, magkakasundo kayo nung kaklase ko na yun sa masteral ko. Na ano, ayaw niya dun sa ah, kaklase ko na yun. ang hirap kasi, ang parang pumapangit na, yung ang dilim ng, ng aura. Parang ganun. Pag ang pangit sa akin, yun yung isa pa, yun, maliban sa So sir, hygiene. pag maitim ayaw mo kasi madilim eh. Hindi, Madilim no, yung no, 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 aura. no, 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 no. Baka No, sabihin no, nila no. racist ako Uy, no. hindi. Oo. Wala, Hindi wala. naman. Baka sabihin nila racist. Hindi. Ang akin is, kapag may amoy, yan. Kaya nga natatanda ko pa rin kasi yung mga pangit ng mga kaklase ko Mm. nung high So, school, nung elementary. Kasi so, naaalala ko pa rin yung amoy nila. Pero ah, yung pag-aura, yung orang napakadilim, hindi color yung parang negative yung vibes, yung ah, pangit ka sa akin. okay. So, ang Ganun. atake ni Sir Sherwin is yung attractive, wise is physical. Sa'yo naman, physical but more on the scent. So, yun ang mga criteria natin. Sa akin, siguro kanina pa biro. Pero I think I lean more sa parameter ko na symmetrical dapat ang mukha. Yun yung sa akin naman, hindi sa color. So, sa mga nasabi natin, masasabi naman natin na it's not something na culture-wise and just because judgmental tayo. Oo, judgmental tayo. Hmm. Pero I think it works with the theory naman sa evolution. I think we agree naman na kaya natin hinahanap yung attractive na person for better genes. Tama ba? Hindi naman natin Yeah. sinasabing yung Yes. mga pangit pangit ang genes It's just that very unique sila. Actually, isa rin yan. There's a study kay Sullivan and kay Mitchell nung 28 knocks na sabi Yes. nila, hindi Yes actually naman. yung mga perfect na Talino mo naman. mata, na ilong o tenga yung gusto ng tao. Ang hinahanap ng karamihan ay yung mga average looking lang, yung mga features. Pero, merong tinatawag na facial harmony. Yung alam mong sakto lang naman yung mata, pero nung pinagsama-sama, ang ganda tingnan. Pero may iba naman, ang ganda ng mata, ng ilong, ng labi. Pero nung pinagsama-sama, mukha silang sex doll. Mga ganun, mga kakaiba. So, yun ang nangyayari. So, Dapat ngayon, magmukha siyang dapat magmukha siyang asymmetric, maganda yung dating well, kumbaga, oo. fix or acceptable sa lahat. Oo, Hindi yung acceptable. Pero kasi isa dapat rin sa proportion. Oo, pero isa rin sa mga ano tol, iba-iba rin kasi yung acceptable kada kultura. Kunyari, sa ibang bansa, maganda ang sungki sa kanila. For example, sa Mhm. Japan, 'di ba? Gusto nila yung medyo yung pangil mo na sa nguso mo na. Kundi sa Sudan, gusto Pwede. nila may tunnel yung labi mo. I don't know kung Yes. saan, sa Cambodia, yung leeg, pag mas mahaba, Mas Um, attractive mas ba? mas kasi mas attractive. solid daw maglunok. Hindi. Anyway. Joke. And Pero, may mga African countries talaga na iba yung, syempre, pag sinabi nating attractiveness, yung mga ganyang ideas, relative depende sa kulturang pinanggagalingan. Ano yung punto de vista sabihin natin, punto de vista noong kulturang pinanggalingan, bakit ganito, bakit ganyan. Sa ating mga Pilipino, iba rin yung pagpapakahulugan natin ng pangit sa maganda, mabuti sa Mhm. masama. May iba-iba tayong na makikita talaga. Tama, tama. Sa punto de vista nako, sir. Natututo naman Yeah. ako gumamit ng mga jargons na ganyan. So, siyempre, bakit nga ba yan ang napag-usapan natin? So, Sir John Lee, binigyan kita kung ano yung letter sender sa ating nakuha sa Reddit. So, kindly share kung ano yun ang hinihingi niya at yung hinaing niya. Sige.
Sige. Galing to sa ano, ay batay doon sa pinasa mo sa akin. So basahin ko lang muna yung pamagat niya. Sabi niya dito, pagod na akong maging pangit. Parang napaisip ako, hindi ko talaga siya naranasan. Joke lang. So sabi dito, sabi ng sender natin, sobrang insecure ko na sa sarili ko kasi feeling ko ang pangit-pangit ko. So nag-aayos naman ako palagi, nagme-makeup. So mamaya na ako magbibigay ng ibang mga komento, no? Nung nagme-makeup, maayos manamit, I'm neat and clean, pero ganun siguro pag di kagandahan. Never ako naka-experience ng compliment, no, sa physical looks. Kaya siguro pati BF ko di ako nasasabihan ng maganda. So for the context, yung looks ko is mas mature than my age. Like literal na sabihan ako ng kapitbahay namin nung birthday ko na mas mukha pa daw bata yung isang kapitbahay namin na may dalawang anak na nasa 30s kumpara daw sa kanya na 22 years old. And then sabi niya, gusto kong baguhin yung mindset ko na not everything revolves sa physical looks, pero nakakapagod rin. Kasi minsan, yung paligid niya na. Yung paligid niya na yung pinagmumukha siyang pangit. At kahit anong up ko sa sarili ko, so yung pag-motivate siguro sa sarili niya, para lalong daw siyang nalulubog doon sa pagtingin no noong nasa paligid niya. So salamat sa iyo, letter sender. Hindi na natin sabihin kung saan to kung sino siya. Yes. Sikreto na lamang natin Sekreto na lang. for confidential. Pero salamat sa pagbibigay at pagbabahagi ng iyong Oh. sariling kwento. Sige, balik natin kay Koji. Ayun, so ayun yung letter sender, pagod na maging pangit. Tayo pagod na sa trabaho, siya dagdag pa, pagod pa sa pagiging pangit. Diyos ko. And katulad nga na sinabi, kanya-kanya tayong ano. So, Sir Sherwin, anong masasabi mo naman dun sa letter natin before tayo magmungkahi ng mga to help him or her? Mm. In somehow, we experience talaga yung ganon, ano, yung nagiging, yun yung point of view natin because that what we are experiencing in a day-to-day life, no? Kasi I believe that we live in a culture kasi that promote yung mga impossible standards of beauty. That's why we are intimidated by some unreal fantasy. So kung mapapansin natin, ang lagi lang naman talaga nasa billboard is yung mga sinabi nga ni Sir Koji kanina, yung mga symmetrical, yung mukha, perfect nose, perfect eyes, and perfect lips, or sila din yung mga kaputian. So, because of that marketing na pinapakita din sa social media, mas lalong bumababa yung low esteem, yung self-esteem ng mga people that hindi nila kamukha yung nandun sa mga promotional ads ng beauty product. And kung mapapansin nyo din doon, mas lalong tumataas yung marketing ng mga beauty product kasi they are being um, nako-convince sila that if they're going to use that kind of product, they can achieve the attractiveness that they are looking for. So, pwede yun. Tama si Sir Sherwin, Impossible Koji. beauty Pwede rin, standards. pwede rin kung gagamitin natin yung theory nga ni Albert Bandura, yung social learning theory, siguro ito ay dahilan na rin, no? Dahilan na rin ito na kung ano yung natutunan, no? Kung ano yung natutunan natin galing doon sa kultura, kinabibilangan natin. Sinabi rin ni Sherwin kanina yung mga marketing strategies, yung media exposure, ano ba yung societal standards na meron tayo. Kaya minsan, parang kapag hindi tayo nag-conform doon sa norms ng society, doon na tayo nagkakaroon ng problema. Nasabihan, ay, siguro pangit ako kasi hindi ako pasok doon sa societal norms, um which is kung titingnan natin yung idea ng physical features, yung sabi natin na maganda, nagbabago yung standard, yung norms natin sa pagiging maganda kasi for example noong noong mga late 20th century, pag naging sabihin natin to steam yung picture mo, yung figura mo sa Western culture to pag steam ang picture mo, ibig sabihin maganda ka at pasok ka doon sa pwedeng maging isang influential na tao. So pwede kang maging celebrity. Pero ngayon, kung titingnan natin, iba-iba na, no, nagiging fluid na because we're living in the 21st century world. That's why we don't have the
ayaw na natin ma-compartmentalize, kumbaga, yung idea na dapat ang idea na pagiging maganda dapat maputi, dapat matangkad, dapat matangos, dapat balingkinitan or anuman. Ngayon, sa 21st century world, sa panahon na pinabibilang natin, iba na sabihin natin, standard natin na maganda, may iba't iba na tayong kategorya, pero yung mga ideyang iyon nakakaapekto pa rin kung paano tayo tumingin noon, kung paano tayo tumingin ngayon dahil ito ay may epekto pa rin nung pagtingin o impluwensya noong kultura kinabibilangan ng mga tao noon. So pwedeng ganoon yung perception, yung pag-iisip natin sa kagandahan, kumbaga. Yeah, I agree, di ba? We are already evolving. Kung mapapansin din naman natin sa mga beauty pageant, every year nagbabago yung standards of beauty ng mga candidates, no? True, true, true. So, ayun, kay Sir Pwedeng, Sherwin, ang atake niya ay more on marketing kasi ang kinukuhang model ay maganda na to start with, hindi naman yung mga ano. So, lalong na exacerbate yung mga extreme perceptions and beliefs ng tao. Kay Sir naman, it's because of the cultural context and generational ways. For every generation, bago-bago. That's very interesting take, Sir. So akin, Sir, ito, hindi na ako mag-aano sa theory. Madami naman tayo maibabato. Akin, hihimayin ko lang yung mga sinabi niya. Una, pagod daw siya and insecure. Nagbi-makeup naman. Naliligo. Pero isa sa mga may boyfriend siya. May boyfriend siya. Second is, pwede naman sabi niya, sinasabihan daw siya mas matanda. May ibang mga lalaki naman, gusto yung mga medyo ganun yung medyong taong luma na. Yung mga parang abogado na, hinog pa loob, pero medyo luma na ang panglabas. Ganon. Not so bad naman. Pero anyway, dito lang sa niya, kasi nga sinasabi niya siguro, hirap nga siya. So ang aking take lang dito is I think this is a moment of weakness sa mga nangyari sa kanya. More on tulad nga sabi niyo ni Sir Sherwin, self-esteem issue at the same time environment. Especially on this generation which is digital. Kung noon, yung panahon natin, Sir Sherwin, is nung dati ang kinukumpara kapitbahay lang kasi walang Facebook Diyos ko ngayon ang dami na magpinta ka lang sa FYP mo, sobrang ikukumpara ka sa a million miles away, pero Diyos ko, sobrang perfect naman kasi yun. Hindi na ako consider na baka mainit dito, baka ganito. So, I think that's why ganun ang nararamdaman. So, I'll start with kung paano ko masasagot. So, una, isasagot ko kung ano yung sa niya. Then second, let's give her some advice, at least 3 advices kung ano mga ways to improve. So, akin, una, may boyfriend siya, sir. Hindi ka pangit. Pumatol nga sa'yo May iba nga wala nga ka-jowa-jowa dyan, nabulok na lang Kahanap kay perfect guy See? You're not so ugly. Second, it's not so bad pag 30s ka na, may 2 anak, kung nakukumpara ka doon kahit 22 ka. Ibig sabihin, ka, breedable. Kung ganun ang tingin sa'yo, na mas matanda ka. I mean, para makumpara ka sa nanay, ibig sabihin you will have wide hips. Diba? You have a figure of a mother. It's not so bad. Kung ibig sabihin mukha rin siyang nag-aalaga, which is ibig sabihin maaruga. Look at it at another way. Diba? Kung kay Stephen Covey, shift mo yung paradigm mo. Take it as a compliment. And ayun, yeah. So, yun yung take ko sa niya, bago yung advice ko. Well, my advice, sabi niya naman, naliligo siya, nagme-makeup. Siguro, ang hirap Ang hirap nang walang nagtatap sa'yo. Lalo na boyfriend mo, di ka na sinasabihang maganda. Well, maybe. Wala na siguro, Koji. Affirmation, no? Affirmation Oo, na siguro. from... Well, take it as a, na rin, na at least honest boyfriend mo. Pag tinanong mo, mahal, maganda ba ako? Ang bait mo. Ang talino mo. Iwalayin mo na yun pag Joke lang. At least, kung meron naman siyang may masasabing maganda sa'yo, at least take it, diba? Kesa wala. 'Di ba? Kasi sabi niya naman, hindi nga siya maganda. Pero maybe you're smart enough para magka-boyfriend. Or baka nakakatawa ka. Kasi isa yan sa sikreto. Sabi nga nila, ma'am, kung sino man tong letter sender, ito rin yung ginawa ko sa asawa ko. Kasi nga, pag hindi ka gwapo, ginagawa naming lalaki,
pinapatawa namin yan. Kasi pag ang babae, tumatawa, yun, pumipikit ang mata. Kaya pag mas pumipikit ang mata, nakakalimutan ng itsura. Yun ang akin. Yes. So, sir, ano sa inyo? Siguro yung ano din kasi, di ba? Si letter sender kasi is, nagkaroon din siya ng tinatawag na stereotype and bias, no? There is study regarding the unattractiveness stereotype na it suggests that kasi daw yung unattractive individual are oftenly unfair judged to have negative personality traits in such as less competent, less yung social skill niya. These bias kasi can affect how they treated in various life of aspect. So siguro for me, number one to look for para ma-address din niya yung yung kanyang problem is to focus on the inner quality, enhance his talent or enhance her talent, yung kanyang passions that can help her to grow. Kasi once na nakita niya na what is the purpose or yung focus na gusto niya, little by little, she can improve herself na tinatawag. And number two siguro sa akin, somehow I use this din, nagsa-social media detoxic ako. I limit myself to social media use kasi yung social media can imply feeling of inadequacy due to constant exposure ng mga ideal image. So, if you really wanted to focus on yourself, limit lang muna with the social media. Yun yung take ko sa kanya. Mm. Good. Sa akin siguro, una, um, how to change, no? How to change yung pagtingin. Siyempre, babaguhin mo muna talaga yan internally. Yung mindsetting, kumbaga. Yung mindsetting mo as an individual na na pwedeng maka-apekto sa'yo. Una, kailangan mo nang i-build yung nakikita na natin batay dun sa binabahagi ng sender natin. May awareness naman siya dun sa sarili niya. Pero syempre, kailangan niyang baguhin yung mga existing ideas na meron siya within herself, yung beliefs na dapat ganito yung itsura ko kasi ganito yung edad ko. Hindi ganon. So pwedeng kasi genetics, biologically speaking, baka merong pinagmanahan rin. I-check niya rin yung yung biological o yung genes na nakuha niya from her parents. Pwedeng ganon. So pwedeng baguhin yun or pwede rin gawin niya, mag-adopt siya ng growth mindset. No? Yung growth mindset na hindi na lang magiging fixated siya doon sa nakikita sa kanya ngayon. Pwedeng ang mangyari, baguhin yung hindi madali sabihin na baguhin mo yung pag-iisip mo. No, gradual process yung ibig kong sabihin. So from time to time, tama yung sinabi ni Sherwin kanina na mag off limit ka muna or sabi mag isolate muna, self-isolation, self-alienation for the meantime from the social media, from the World Wide Web, no, sa internet. Then mag-adapt ka dun sa ano ba yung gusto mong mangyari sa iyo. Ano ba yung mindset mo na kailan ko ba masasabi? May goal ka dapat, mag-set ka ng goal or may checklist ka na kung ano yung masasabi mo ay maganda na ako. Hindi na ako pangit, na-achieve ko to. So, dahil may growth mindset ka, nag-set ka na ng sarili mong goal. And then later on, madidevelop mo yung bagong habit mo na you will take care of yourself as well. New habit na kung saan, ang pinakamaganda kasi dito, hindi dapat manggagaling affirmation from others. Dapat sa'yo muna. Kasi nga binibuild mo yung character mo, yung sarili mo, yung mindsetting mo. Develop that. Use positive affirmation sa'yo. Tumingin ka sa salamin, sabihin mo sa salamin mo, ano yung throughout the day, before you sleep, or pagkagising mo, ano yung pagbabago na nakikita mo? May achievement ako. Medyo hindi na ako mukhang 30 years old kasi binabago ko na yung sabihin natin, yung lifestyle ko, di ba yung style of life? Pwede yung style of life, makakapit sa'yo yun eh. So, after nun, may new habit kang na-develop, yung positive affirmation on your end, and then, practice mo na yung mindfulness and self-care muli. Tuloy-tuloy, and then,
monitor mo yung progress. Yun yung sinasabi kong checklist, kumbaga, na ay, check ako dito. Kahit hindi, not literal naman lagi kami nakasulat, may nagtitake. No, may nakalagay sa isip mo na, ay, maganda na ako kasi nagagawa ko na. Maganda na ako kasi nagagawa ko. Ganyan, ganun. So, pwedeng, and then, aside from that, dahil build na yung sarili mo, nagawa mo na yung sarili, yung mga bagay-bagay, mag-seek ka na ngayon ng support from others din. At baka kasi nabasa natin, 'di ba? Kahit yung boyfriend daw niya, hindi na siya sinasabihan ng maganda, wala ng affirmation from sa boyfriend. Magbago ka na ng boyfriend siguro. Ay, oo. Baka pwedeng gano'n, no? Magbago ka na ng boyfriend. Mag-ano ka na, kasi wala ng affirmation na binibigay sa'yo. So, pwedeng ang mangyari, dahil wala ng affirmation, baka nasa maling tao ka. Kaya Tama. hindi ka or parang, alam mo yung, na-encounter nyo na ba yun, mga sir, yung unti-unti kang hindi binibig ng positive comment, yung parang may Oo. neglect ka na. May Yeah. idea na gano'n eh. So, pwedeng tingnan mo rin yun. Baka hindi na nakakatulong sa yung boyfriend mo as your partner dapat na makakatulong na pangit ba ako? Yung makakatulong, makakapagbabago rin. Yun yung seek support din from sabihin natin, sa kanya. So, pwedeng ganun. Kundi letter sender, Oo. may pakilala na lang kami sa'yo. Ang PhD thesis niya Yes! about sa mushroom. Nako, nakilala ko yun Oh, kasi o kasama ko di sa ba? immersion yun. Pero to add lang dun sa sinabi ni Sir John Lee, tama nga, di ba? You see letter sender must start practicing yung self-gratitude, no? She need to Oo. focus on the positive aspect ng life niya and then practice yung self-gratitude every day or regularly. So, it being grateful for what she can have and then mag-shift yung perspective niya and help to appreciate herself more. Kasi di ba, ang attractiveness is very subjective. So everyone has their unique appeal. Siguro we need Tama. just to focus on self-acceptance and personal growth so she can build a more positive self-image. That is true. And of course, ang sabi nga ni Sir John Lee, ang maganda kay letter sender, aware siya. And as you have said, sir, focus on her strength. Mag-talent ka. Alam mo nang medyo hindi pantay yung mata mo, galingan mo magsulat, galingan mo gumawa ng thesis. Kung hindi, bumawi ka sa ibang bagay. Tama naman yun. So, letter sender, tulad ng simple lang naman sinasabi namin is find your own niche kung saan ka mag excel kasi Correct. attractiveness is sabi nga iba-iba. So, malay mo, doon ka sa makakahanap ng boyfriend yung gusto yung mukhang 30s na. Kasi pag 30s ka, medyo mukhang may wisdom ka na eh. Mukhang magaling ka na. At the same time, mukhang mas mapag-alaga ka. So that's it, letter sender. I hope we were able to answer some of your concern. And of Mm. course, I hope you guys Ano also lang siguro, last remark lang Yes kay po, yes letter po. sender, no? Siguro, you need to start focusing on your inner qualities and fostering self-acceptance, no? Kasi you can overcome yung societal pressure once you develop a healthier, positive look to yourself. That is true, sir. Yes. Especially pag ganyan ang yung paniniwala. Pag ganyan, you just need to have a little bit of self-love. Self-love mo muna. Mhm. Kung hindi mabigay ni boyfriend, Self-loves. mm Kasi wala just to add lang, no, wala namang ibang magbibigay sa'yo ng affirmation na maganda, magiging katanggap-tanggap sa'yo. Gaya na nga sinabi natin, subjective siya, relative siya. So, mas maganda na sa'yo muna. Wag mo munang tingnan, wag kang kumuha mula dun sa ibang tao, mula sa'yo para mas maging maganda at mas katanggap-tanggap. Isipin mo, mas nagiging katanggap-tanggap ang isang bagay kung ikaw mismo yung nagbibigay niyan sa sarili mo. Kasi hindi mo makukuha yan sa iba kung ikaw mismo hindi mo maibigay sa sarili mo. Pwedeng ganun. Yeah, I couldn't agree more. Mm-mm. okay. So I hope you enjoy our first pilot episode and thank you guys. Of course, we hope you could listen to us again. Again, this is Pasakalye and thank you and good evening. Thank you, guys. See you soon.